Hi everyone, hello universe. Hello mga beshwa. Ayan. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong good news for everybody, no? At magandang balita ito, guys, no? Alam niyo si Pangulong Marcos Jr., tanging bukod na pangulo lang po 'yan na every year na nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Grabe, no? Sana lahat ng pangulo ganito, no? Utang ng utang sila tapos hindi nagbabayad. Tulad na ginawa ni Digong, 7 trillion plus ang iniwan niya kay PBBM. Ni minsan isang duling, no, na 5 giring-giring or 25 hindi nagbayad si Digong. Yan po ang minana ni Pangulong Marcos Jr. Plus yung mga utang ng mga karaan administrasyon, umaabot po siya ng halos sabihin mo na lang 13 million plus, mag 14 trillion. Ika nga 13 trillion plus, no? So magiging almost magiging 14 trillion. Grabe, no? Ang tindi yan. Samantalang si Pangulong Marcos Jr. pag umutang, babayad yan. Nung last 2023, nangutang ang Marcos administration. Tapos nagbayad din. Ang binayaran ni Pangulong Marcos Jr. nung that time, 1.8 trillion or yes, correct me if I'm wrong. Basta nandoon po yun. Naglalaro sa 1.6 to 1.8 trillion ang binayaran niya. Pero ngayon, taon na ito, mga kababayan, last 2024, utang niya. No, ang utang ng 2024, binayaran niya rin. Ito lang, ngayon lang lumabas, 2025. Di good news yan. At least, alam nyo kung saan napupunta ang pera ng bayan. Nagbayad ng utang, namimigay pa ng tulong sa mga maralita through ayuda. Marami pa siyang mga proyekto na pinagawa. Saan ka? 'Di ba? Basahin po natin Ayan, paki-research niyo na lang para sabihin niyo, para may alam kayo. Baka sabihin niyo fake 'yan. No, hindi fake 'yan. Hindi po fake 'yan kasi nag-viral ito, guys, At tatingnan niyo sa treasury. Noong 2024, umabot sa 2.2 trillion ang kabuang bayad na pamahalaan na utang na tumaas ng 26% mula sa nakaraang taon. Ng pangunahing dulot ng pagbabayad ng prinsipal sa kabuuan na halaga is 1.26 trillion. Ang laki, prinsipal yan, guys, ang laki, ay inilaan para sa amortization na karamihan ay napunta sa mga lokal na nagpapautang. Tumaas din ng 21% ang bayad sa interes, umaabot sa 763.31 billion. Ang laki. Grabe ang interes, guys, Nagbayad ng interes, nagbayad ng principal. Saan kayo? 'Di ba? Galing talaga ni PBBM mamuno, Believe ka lang dito. Sabi nila, corrupt daw ang administration. Mayroon bang corrupt na nagbabayad ng utang? Naloka ako talaga sa mga anti-Marcos, inggit, pikit na lang kayo, Yung mga puon nyo, hindi nagbabayad ng utang. Uy, kakahiya. Para sa 2025, plano ng gobyerno na maglaan ng 2.5 trillion para sa bayad utang. Kabilang ang 1.2 trillion para sa amortization sana. Amortization at 848.3 billion para sa interest. Wow! Ang kabuang utang ng bansa ay umabot na sa 16.31 trillion noong katapusan ng Enero. You see? Si PBBM, nangutang, nagbayad. Nangutang, nagbayad. Agay! Nagbayad ng principal, nagbayad ng interest. Wow na wow! Magkano ang iniwan ni Digong? 7.2 trillion. Plus yun, yung mga utang ng mga nakaraan, 6 trillion plus. I-plus mo yun, maabot ng 13 plus, di ba? Na trillion. Halos na mag-14 yan. So, i-minus mo yan. 16.31 trillion ang utang ng bansa ngayon. Nagbayad ang Pangulo. Ay, sos, Maria Josep Santa Clara Marimar kayo. Tuloy. Sana lahat ng Pangulo, katulad ni Pangulong Marcos Jr., nagbabayad ng utang. Utang, bayad. Utang, bayad. Sabihin nyo, weak leader, ganun palang mga weak. Ang galing palang mamuno. Ngayon, bumaba ang inflation dito. Ngayon,
bumaba ang inflation. My goodness guys ha. Kudos naman talaga sa Marcos administration, bumaba ang mga kilo ng bigas dito sa amin, bumaba yung kilo ng bigas mga kababayan. Talaga naman ang saya-saya ng tao dito sa amin. Tuloy, ayan o. 2 trilyon kabuuan ng utang ng gobyerno na binayaran ng administrasyon Marcos. OM goes. Saan kayo makakita niyan mga bes? Congratulations Mr. President, and of course sa mga sekretary niya, ang galing. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay nagbayad ng record na 2.2 trilyon para sa utang noong 2024, tumaas ng 26% kumpara sa nakaraang taon kung saan karamihan nito ay ginugol sa pagbabayad ng prinsipal, humigit kumulang ng 1.26 trilyon. Biro mo yun, ang napunta sa amortization at 763.31 bilyon naman na interes kung saan malaking bahagi ng bayad ay napunta sa mga lokal na nagpapautang. Galing! You see, galing ng Secretary of Finance, galing ng DBM, galing talaga ng tawag dito, ang ang Marcos administration, of course, ang galing talaga nila magbayad ng utang. Matindi, nakaka-overwhelm naman ito. Sino nagsabi na korupsyon ng Marcos admin? Ay, sus, Joseph, mapapahiya kayo lang sa mga bintang nyo. Palibasa mga puon nyo, kurakot. Hindi nagbabayad ng utang. Sa PBBM. Biro nyo yun, guys. Ang dami ng magagandang programa ng Pangulo. The best talaga. Pero nagbabayad ng utang. Biro mo, bumili pa ng kagamitan ng mga EFP. Magkano yung jet na in-order? 20 na piraso. Biro nyo yun, F-16 jets. Tapos bumili pa guys ng ng Corvetto. Biro mo yan. Tapos binayaran niya pa yung utang ng mga magsasaka. 57 billion. Tapos nagbibigay po siya ng mga ng mga traktor, ay pang machinery, libreng mga gamot, mga binhi. Wow, saan ka? Tapos nagbibigay pa ng mga titulo ng lupa, di kayo naloka. Ay, ewan kong galing talaga niya mamuno, sa totoo lang. Tapos ang dami pang investment na dumadagsa sa Pilipinas. Tumaas po yung mayroong may trabaho. Yung employment rate, tumaas. Ang inflation, bumaba. Ang daming servisyo fair na binahagi ni Pangulong Marcos Jr. Ang galing niya talaga mamuno. Kudos naman talaga. Saludo talaga tayo dito sa Pangulo na ito. Sabi nila, grabe, naknukan kayo ng inggit. Marcos yan. Magaling mamuno ang Marcos. Kahit ano pang paninira nyo dyan, hindi matitibag yan. Tatawanan lang kayo. Basta ang importante, focus sa kanyang trabaho. You see guys, at naging nakikilala ang Pilipinas sa buong Southeast Asia na pangatlo sa paglago, pinakamalagong ekonomiya. Hindi kinaloka. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo kay PBBM? Galing no? Nagbayad ng utang. Yung poon nyo, tanong ko, nagbayad ba? Hindi. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to follow me, likes, and comment of course. Sa mga Marcos loyalists and supporters na nanonood, shoutout sa inyo. Thank you. Bye, and babus. God bless Philippines.